Hello, hello! Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Pagkagising ko nga to ng hapon at napagsilip nga ako dito sa may bintana. Maganda ngayong panahon pero malamig na nga rin sa labas. Maski na nga rin dito sa loob ng bahay ay medyo malamig na kaya naman nagsusuot na nga rin ako ng medyas. Hindi pa kasi namin nailalabas yung mga pajama namin kaya naman naka-short pant pa rin ako. So eto nga dahil magda-night duty na naman ang aming daddy, nagpunta na nga ako dito sa kusina para nga makapagluto ng aming ulam. Nakapagluto na nga pala si daddy ng kanin namin bago nga kami natulog. At ang lulutuin ko nga palang ulam namin ay etong isda. Bali, priprito ko nga lang to kaya naman nilagyan ko na nga ng asin. Nilagyan ko nga rin to ng konting paminta at hiniwa-hiwa ko nga rin to para nga mas mabilis maluto. Nagpainit nga lang din ako ng mantika bago ko naman nilagay etong isda. Habang nagpriprito nga ako ng isda, naghiwa na nga rin ako netong repolyo. Magluluto din kasi ako ng gulay para dagdag din sa aming ulam. Naghiwa na nga rin ako netong green beans at medyo matagal na nga rin to sa ref namin. Kaya bago nga mabulok sa ref, kailangan ko na magluto ng mga gulay. Pagkatapos ko naman makapaghiwa ng carrots, naghiwa na nga rin ako ng celery. Nagsuot nga rin ako ng gloves bago naman ako nagbalat ng sayote. At nung mabalatan ko na nga, hiniwa-hiwa ko na nga rin to. Naghiwa na nga rin ako ng bawang at sibuyas at eto, mapapaiyak pa nga ako sa sibuyas. Binuksan ko nga rin pala yung pintuan dito sa may balcony kaya naman ayan, may mga nakapasok na langaw. Hinayaan ko na nga lang dahil hindi ko nga mahabol-habol. At baka masunog na naman etong priniprito kong isda. Napaka-perfect nga rin etong pagkaprito ko nga ng tilapia. Paano ayaw ko na din kasi masunugan ng priniprito. Nung may handa ko naman na yung mga gulay, nagsimula na nga rin ako mag-isa ng bawang at sibuyas tapos nilagay ko na nga rin etong hipon. Naglagay nga din pala ako ng paminta, asin at liquid seasoning. Niluto ko nga lang pala ito ng mga ilang minuto tapos sinet aside ko nga muna. Nilagay ko na nga rin yung carrots, sayote at tinakpan ko nga lang ng mga ilang minuto. Naglagay nga rin pala ako ng konting tubig bago ko naman nilagay etong green beans at celery. Tinimplahan ko na nga rin to ng konting patis at paminta tapos nilagay ko na nga rin yung hipon. Nilagay ko na nga rin etong repolyo at masarap nga dito kapag half cook lang yung mga gulay. Kaso ayaw kasi kainin ni Zayn kapag matigas nga yung gulay. Kaya overcook nga yung ginagawa ko para nga makakain siya. Naglagay nga rin pala ako ng konting slurry at hinalo-halo ko lang tapos eto na nga, luto na. Kumain na nga rin kami pagkatapos ko nga makapagluto. Pag ganitong mga pritong isda nga din pala ay gustong-gusto nga din ni Zayn. Si daddy naman una nga niyang kinain ay chop suey. Sabi ko nga din sa bata ipakita nga niya yung malaki niyang subo. Kaya naman talagang pinakita niya. Etong si daddy naman nasasayangan nga sa may ulo kaya naman talagang sinimot niya. Pagkatapos naman namin kumain, si Zayn nauna na nga rin dito sa kusina. Paano? Gustong gusto niya kasi naglalaro ng tubig. Gusto nga rin niya ako tulungan pero napapatagal nga lang yung paghuhugas ko. Binibilisan ko na nga rin yung paghuhugas dyan para nga din hindi may babad yung kamay niya sa tubig. Pagkatapos ko naman maghugas, sakto namang natapos na nga rin si daddy. Bago nga rin siya umalis, syempre nagpray nga muna kami. Pagkabukas naman ni daddy ng pintuan, si Zayn naman yung naunang lumabas. At yun nga gusto niyang pumunta ng kapitbahay. Pagkatapon ko naman ng basura, umalis na nga rin si daddy at sinara ko na nga rin yung pintuan namin. Tumakbo naman si Zayn para nga tignan sana yung daddy niya pero ibang area kasi nagpark si daddy. Kaya hindi na nga din namin nakita yung sasakyan ni daddy. Meron nga rin mga nakasampay na damit kaya naman tinupi ko na nga rin. At habang nagtutupi, gumagawa nga rin ako ng ititrace ni Zayn para pagkapisihan niya. Sinusundan niya nga lang yung mga dots para matuto na nga rin siya magsulat. At gustong gusto naman yan ginagawa ni Zayn. Pagkatapos ko naman magtupi, nilagay ko na nga rin yung mga damit sa cabinet. Kinuha ko nga rin etong vacuum namin para nga makapaglinis dito sa sala. Ready naman si Zayn at kinuha niya na nga agad yung walis niya. Ganyan kasi yung batang yan, gustong gusto niya nang tumutulong. Pagkatapos ko naman mag-vacuum sa sala, sinunod ko naman dito sa aming kusina. Syempre, laging nakabuntot ang bata at nung natapos na nga rin ako maglinis, pinagtimpla ko na nga rin ng gatas si Zayn. O siya, paano? Hanggang dito nga lang muna, sa susunod ulit. Bye-bye, Mutay. Sapo. Okay. Yay! Jumpo.